Day mga ka-stroke, welcome to my YouTube channel, Dagsmanian Flores. Ayan. So tayo po ay magbabahagi lamang ng konting kaalaman at syempre sa exercise natin. Ayan, ay i-share ko po sa inyo. Pero bago po natin umpisan, lalo na kung bago ko pa lang po sa aking channel, like, subscribe at inyo ring hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito. Ko lamang po sa inyo ang isa talagang napakabisang tips na exercise na magpapalakas talaga sa tuhod. So paggising nyo pa lamang sa umaga ay gawin nyo, pag upo ninyo ay mag-relax, tapos tayo upo. Tapos pagkatapos noon tayo upo, gawin nyo yun ng 10 repetition, tapos pahinga ng 5 to 10 minutes, tapos ulit-ulit 10 ulit beses yung gagawin. 3 sets po yun gawin nyo. At napakabisa po niya sa umaga. Tapos gawin nyo rin yung squat. Ayan. Tayo po bago squat. Bilangan nyo ng kahit 10 seconds. Ayan. So yung sa buong umaga ngayon hanggang maghapon ay magbibigay ng lakas sa inyong tuhod. At iba ang pakiramdam. Basta ang technique lang dyan, ay huwag ka magtatagal sa upuan nang abutin ka ng 5 oras nang hindi ka gumagalaw. Kailangan tumatayo ka pa rin kahit minuto, tumatayo ka at nagpapalipat-lipat ng pwesto. At talagang yung tuhod mo ay mararamdaman mo ang unti-unti niyang pagsigla at paggaan. So ito, may kwento po ako sa inyo. Meron po tayong followers na nag-comment. Sabi niya, siguro kaya rin siya na-stroke dahil na-stroke ang kanyang ama, na-stroke din ang kanyang kapatid, tsaka yung kanyang uncle. So sa madalit sabi, namana niya yung pagka-stroke. Parang nasa genes nila yung talaga na-stroke. Ang totoo niyan, hindi po yung stroke talaga ang namana natin, kundi yung source ng bakit na-stroke, yun po namana natin, kagaya ng high blood, diabetic, at saka sa puso. Yan po talaga mga namamana. Ayan naman ay base sa mga doktor na nakausap ko rin, at saka base rin talaga sa aking kaalaman na pinag-aralan ko rin naman. So kagaya niyang high blood, kapag ikaw ay alam mong may history ka na ng high blood, dapat mag-iingat ka. So makakaiwas naman tayo sa sumakay sa history. Ayan, maiiwasan naman natin yon kasi ikaw ang may katawan. Basta simula pa lamang no, nalaman mo na meron pala kayong history ng high blood at saka diabetic o sakit sa puso, dapat baguhin mo na yung lifestyle. Binago mo na kaagad. Kagaya na kung dati ka naninigarilyo, dati ka malakas uminom, at isa pa, yung marami kang kumain ng kanin, matatabang pagkain kagaya ng mga baboy, mga taba, talagang madali kang dadapuan ng high blood kasi nasa history ng ano nyo at nasa genes. Dapat baguhin mo ang iyong lifestyle. At isa pa, dapat meron ka ring ehersisyo. Ayan, tuwing umaga, dapat regular ang iyong exercise at regular ka ring magpa-check up sa doktor. Dapat nagpapalaboratorio ka para namomonitor mo ang iyong BP, ang iyong sugar, ang iyong cholesterol, pati lahat ng laman loob mo ay namomonitor mo. Mahalagang nagpapalab at nagpapa-check up sa doktor. Ngayon, kung ikaw na may nakakaramdam na at na-monitor mo na ikaw ay high blood, natural, talagang dapat magpakonsulta ka sa doktor para mabigyan ka kaagad ng lunas para dyan, para mapigil ang pagtaas. Kagaya ng mga maintenance na recommended ng doktor, dapat nabibigyan ka noon. At dapat yun ay lagi mong iniinom ng regular. At iwasan mo rin na magpuyat, dahil pagka ikaw ay napuyat, yung pagpupuyat mo sa gabi, yung nightlife na ginagawa mong lifestyle noon, baguhin mo na rin yon. Kasi kapag lagi kang kulang sa tulog,
ay dyan papasok yung stress. Kasi lagi ka nag-iisip nun eh. Gising ka eh. Buhay ang tiwa mo nun eh. So may stress ka at yan ay magiging cause din ng pagka-stroke. Ayan. So dapat talagang ingatan mo na ma-high blood ka. O kaya kasi pag na-high blood ka, nandyan na yung susunod na dyan yung cholesterol, tataas ang yung sugar, maapektuhan na yung ibang parte ng iyong katawan. At saka isa pa, yung iwasan mo dyan ay yung lumapot ang iyong dugo. Kasi dyan mag-umpisa ang pagkakaroon ng blood clot at maaari ka magkaroon ng atake sa puso o atake sa utak na tinatawag ng stroke. So dapat ay baguhin mo lahat ang iyong lifestyle. Kailangan maging healthy living ka. So bakit yung nasabi ang mga bagay na ito? Sapagkat ako, na-stroke din ako. At alam ko rin na meron kaming genes ng high blood. Pero hindi ko iningatan yun, binaliwala ko yun noon. Tuloy pa rin ako sa mga gawain na kagaya ng mga paninigarilyo, maraming kumain ng kanin. Ayan, so talagang tuloy pa rin ako sa ganong gawain. So ayun na nangyari sa akin. Pero ngayong na-stroke na ako, saka ako nag-iingat. So dapat talaga ingatan natin talaga yung ating kalusugan. Lalo na kapag ikaw ay may edad na ng 40 pataas, ay dapat iniingatan mo na. Pag edad natin ng ganyang age, ay talagang yan ang napakabilis. Hindi mo na mararamdaman yung singil eh. Yung mararamdaman mo yung mga sakit na saka tumatanggap ng mga sakit yung ganong stage na 40 pataas. So balis na po kami. Itutuloy na lamang po natin sa bahay. Kasi po itong oras nito ay nandito po ako sa palengke. Nagdadrive po ako ng bukyo o bao-bao sa Bisaya. Ayan. Bajaj ari po ang ating gamit. Ayan. So ganito po lang ang ginagawa natin. Ayan. At least nakakapag-drive na tayo ng bukyo kahit pa paano. At yan ay dahil yan sa aking pag-exercise, pag-prostige din. Ayan. So, dahil iningatan ko na rin ng aking healthy, yung aking health. Ayan. Kailangan healthy living talaga. Kung talaga buhay ng tao, di mo masasabi. Kalakas-lakas mo, di mo alam, may tama ka pala sa katawan. Diba? Tapos yung sinasabi natin na namamana. Yung sakit nasa genes. Pero kagaya na sinabi ko kanina, yung stroke ay hindi porket na-stroke ang ama mo, na-stroke ang kapatid mo, ibig sabihin namamana yun. Ang namana po natin doon ay kung ano ang source ng bakit ka na-stroke. Yung po namana natin. Kaya dapat simula nung nalaman may history pala kayo ng gano'n, mataas ang high blood, mataas ang dugo, dapat talaga baguhin talaga lifestyle. Kailangan talaga meron kang regular exercise. Yan. Huwag mo nang gawin yung mga dati mong ginagawa. Kailangan baguhin nga lifestyle. Yung so ganito lang ginagawa natin. Pag umaga pa drive lang tayo. Pero hindi ako namamasada. Minsan namamasada ako pag gabi. Ito lagi ang pasahero ko. Yan misis ko nasa likod. Hi! Ayan. Good morning! Siya lagi nakasakay sa likod ng ating bukyo eh. I love you all! I love you all! Ganyan lang tayo. Juggling! Pero alam niyo bang matagal din ako bago naka-recover. Diyos ko. Talagang na-depress din ako talaga. Natural naman yung sa na-stroke eh. Ang stroke talaga ay one of the highest level ng depression. Unang-una, walang talent ang iyong hanap buhay. Yan, mga kaibigan. Pero hindi ko naman sinabi lahat. Pero karamihan talaga, inumanan ka. Sabi ko noon, nung ako na-stroke, sabi ko makapag-drive lamang talaga ako. Okay na eh. Pero nakuha ko rin yan sa
sipag, tiyaga talaga. Pero matagal ko rin bago natanggap na ano, kapag-stroke. Matagal ko rin bago ko natanggap ang pangyayari sa akin. Masakit din eh. Pero siyempre, nung simula na po manatagal loob ko, doon na pumasok ko yung pagiging determinado kong gumaling. Nagkaroon ako ng motivation, tsaka naniwala ako sa aking sariling kakayahan. Po tayo sa bahay, sa house. Ayan. Ganun lang lagi ginagawa ko pagka Lunes, Martes at saka Biyernes. Ayan, namamalengke kami. Kasama ko si Mrs. Tapos pagkagabi, medyo pumipick up tayo ng pasahero. Ganun lang ginagawa natin. So, yung pong aking masasabi, hanggat maaga, habang may panahon pa, ay i-advise din natin ang ating mga anak kung meron tayong lahi na high blood o mataas ang sugar at saka may lahi sa puso, mahina ang puso, ay dapat i-advise na natin hanggat maaga pa, habang hindi pa huli ang lahat. At dapat talaga ingatan natin, baguhin na natin lifestyle, ituro natin sa kanila ang tamang lifestyle para sa kalusugan. Yung dati nilang lifestyle ay baguhin na dapat nila yon. Kagaya ng mga paninigarilyo, maraming kumain ng kanin, yung sinabi ko kanina, ay dapat baguhin na nila yon. Pati yung pagpupuyat at saka nakaka-stress yan, ay magkokos yan talaga ng stroke. Pero maiiwasan po natin na ma-stroke. Ayan, so basta regular exercise at regular na check-up sa doktor ay makakaligtas po tayo. Maliligtasan natin yan. So maraming salamat po sa panonood. Ito po si Dagsmanian Flores na nagsasabing gagaling, lalakas at titigas. So maraming salamat po and I love you all.